Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawang bawat isa po sa inyo ay nasa mabuting kalagayan sa ating lahat. Ang biyaya ng ating Panginoon, basa-basan mo ang bawat isa. Accept our worship tonight, Lord. Great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have a victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Oh, hallelujah. 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 We praise you, Father. Urababakuna ramashabarabakia. Ramashandaya bakaye. Ramashamababakaye. Hallelujah. Nagpe-pray ko po, Panginoon, ng lahat ng miyembro ng LWC ang Lord. Patungan mo po sila ng inyong banal na kamay. Pagpalain, igawad,
ang pagpapala na kailangan mo na even at this time. Salamat pang Ama sa inyong kabutihan sa kanila. I-bless mo po kung may mga karamdaman. Pagalingin mo po sila. Sister Marlene Paras, si Brother Arnold Salonga, Levilac Samana, silang lahat, Panginoon, na nangangailangan ng hipong sa mga sandali po nito. Sila na nangangailangan makaranas ng kapangyarihan ng kagalingan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Salamat sa blessing mo sa aming pong mag-anak, mga anak, mga ako. Hindi din naman ang mga kapatid ko, Ama. Kapatid ko natin may bahay, sila pong lahat, Ama. Salamat sa kalakasan ni Son. Salamat, Ama, sa blessing mo sa kanila pong lahat, Panginoon. Pinagpapray ko na tanglawan sila, Ama, ng liwanag ng inyong ebanghelyo, Panginoon. Masinaga ng kanilang mga puso na nasa katiliman. Salamat sa kagalingan po ng aming anak na si Sai. Diyan din natantan, Panginoon. Salamat sa kalakasan po natin magbahay. Salamat sa blessing mo sa mga lahat ng nag-aaral sila. Bimbin, Rai, yan, Lord. Sila pong lahat ng sila Kian, and all the rest, Lord. Pagalingan mo po sa Nobi. In Jesus' name. In Jesus' name. Saan man sila naroon ngayon, ingatan mo po sila, mabalot po silang lahat ng yung banal na tugot. Send your mighty angels to them, Lord. Ama, salamat po. Salamat. Sa iyong lahat ng kapurihan, kapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para hindi po maging masyado mahaba ang ating talakayin ngayong gabi, isa-summarize ko na lang po yung Genesis chapter 32 from verse 22 up to 32. Nung mapagdesisyonan ni Jacob na siya'y bumalik na at makipag-ayos sa kanyang kapatid na si Esau. Isang gabi sa kanilang paglalakbay, siya'y nakatulog at isang lalaki, sinasabi dito, at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno siya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, anong pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natatawagin Jacob ang pangalan mo kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao. At ikaw ay nanaig. Dito, kung titignan natin ang account na ito o yung kwentong ito, tunay na pangyayari na nakipagbuno si Jacob dun sa lalaki. At alam naman natin na yun ay theophany, ang Diyos na nagkatawang anghel.
At sa pangyayaring ito, alam natin na kung gusto lamang ng ating Panginoon na ibuwal ng daglian yung si Jacob sa isang flick ng kaniyang mga fingers, madali niyang magagawa ito, mabubuwal si Jacob. Ngunit pinahintulutan niya si Jacob na makipagbuno sa kanya. Nagpunyagi si Jacob sapagkat ito'y kailangan ni Jacob. Ano ang kailangan niya? Ang mabasbasan ng ating Panginoon. Napakalaga ng bawat karanasan natin, lalo't lalo ang pagbabasbas ng ating Panginoon. Ngayon, mga minamahal, nung magkahiwalay sila, pinagpala ng Panginoon si Jacob, binless niya si Jacob na hindi na cheater ang pangalan, kundi Israel na taong pinagpala ng Panginoon. Nung sila magkahiwalay, si Jacob ay namilay at umika-ika siya. At ang pag-ika niyang yun, naniniwala ko na ito'y nakita habang siya'y buhay. All throughout his life. At ang kanyang pag-ika, yung kanyang pamimilay, ito'y tanda ng kanyang encounter sa ating Panginoon Diyos. He had an encounter with God. Sa mga manampalataya ngayon, nasabi nga ng isang mangangaral, kinakailangang makita din. And of course, ito'y totoo. Kinakailangang makita yung katunayan ng ating encounter kay Jesus. Na sinasabi natin, tinanggap natin si Jesus, kilala mo ang ating Panginoon, pero kinakailangan makita yung tanda ng ating enkwentro sa Panginoon. Na tunay nga naranasan at patuloy nating nararanasan ng Panginoon. Si Jacob, ang katunayan sa kanya ay yung pinagpala siya ng Panginoon. Pero yung physical na katunayan ay yung kanyang pag-ika. Namimilay siya. Tayong mga mananampalataya, kinakailangan nating may pakita, mga proof producer tayo ng ating tunay na encounter kay God. Hindi lamang sapat na sinasabi nating kilala natin ating Panginoon Diyos. May takot ka sa Panginoon. Ipakita mo ang tanda ng katunayan ng iyong encounter sa ating Panginoon Diyos. Una tigit sa lahat, the miracle of a changed life. Sinasabi mo na nakilala mo na, naka-enkwentro mo na ang Panginoon, naranasan mo siya sa iyong buhay. Pero wala namang nagbabago. Kaduda-duda yung lumalabas sa ating bibig na sinasabi natin, nagpapatotoo tayo, nakilala natin ang Panginoon. Pero walang katunayan sa ating mga buhay. Ito isang katotohanan, mga minamahal. Kung sino man ang nakaranas na sa Panginoon, he will never be the same again. Kung sino man ang pinanahanan ng Panginoon, he will never be the same again. Hindi na siya magiging katulad ng dati. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang minsanan.
kundi patuloy na pabago tayo ng pabago, pahubog tayo ng pahubog sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag dito ay sanctification. Pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, pero yung pag-uugali natin, kinakailangan ma-purify ito, kinakailangan ma-sanctify yung ating mga buhay. Hanggang at habang tayo'y nakakapansin sa ating buhay na may mga hindi pa tama, kinakailangan maiwaksi, maialis sa buhay natin ang lahat ng ito. Hanggang masabi ng mga tao, tunay nga na napapatunayan naming buhay ang Panginoon sa pamagitan ng taong to. Tunay na may karanasan, naka-enkwentro ng taong ito ang ating Panginoon Diyos. At yung pinapatuhanan niya na siya'y pinanahanan, ang kanyang puso, ang kanyang buhay ay tirahan na ng Panginoon. Ito ngayon ay may katunayan na. Ulitin ko, whomsoever had a real encounter with the Lord, he will never be the same again. At ito'y mapapatunayan sa pagbabago ng kanyang buhay. Kay Jacob, ang katunayan ng siya nakipag-wrestle kay God, nung siya ay pinilayan ng Panginoon, sasabihin natin. Pagkahiwalay nila, siya ay umika-ikala. Katunayan, at ito'y paalala din sa kanya na siya'y pinagpala, binasibasan na ng ating Panginoon. Sa atin din, lagi tayong mapalahanan na tayo ay mga anak na ng Panginoon, tirana na, templo na ng banal na Espiritu. Colossians chapter 3, sinasabi, mortify the flesh. Embalsamuhin mo, patayin mo na yung lumang pagkatao mo, yung makasalanang pagkatao mo, pati na ang mga pita nito. Magagamit tayong lubusan ng ating Panginoon. Pagpapala sa ibang tao kung tunay at magiging effective yung ating testimony kung sa pamagitan ng buhay natin ay makita ang tanda na tayo'y nagkaroon na ng encounter sa Panginoon sa pamamagitan ng maraming pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Magandang gabi po, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.